Kahit walang zombie, isa to sa pinakamagandang episode ng The Last of Us Season 2. Joel is back! At least for one episode. Sobrang naiyak ako dito kasi at least kahit papaano, nagkaroon ng closure sina Ellie and Joel. So ayun na nga, pag-usapan natin ng The Last of Us Season 2, Episode 6. Ako lang ba yung na-surprise sa cameo dito ni Lalo Salamanca? Tsaka ni Teddy Gamel from Memento. Pero no joke, kahit saglit lang sila, sobrang tumatak yung mga performance nila na I'll be honest, mangiyak-iyak din ako doon sa mga kaunting sinile. Sobrang bigat and nagustuhan ko talaga tong episode na to at hindi to dahil sa mga zombies, kundi dahil nga sa emotion ng episode na to. Sobrang inabangan na natouch ako doon sa dinosaur scene, syempre yung spaceship scene, and ang saya lang makita ulit sina Joel and Ellie na masaya lang together. Ilang beses talaga ako mangiyak-iyak dito, lalo na doon sa scene na gitara and kumakanta nga si Joel na para akong hinampas ng bato sa mukha eh. So ayun, on this episode, dito nga natin makikita kung paano nga ba nasira yung magandang relationship nila Joel and Ellie. Siyempre kung hindi mo nalaro yung laro, then for sure, wala kang idea kung bakit eh. Lalo na't buddy-buddy nga sila dati, tapos bigla na lang sila nagsasagutan, that led nga doon sa pag-amin ni Joel kay Ellie. Grabe yung performance nila Pedro and Bella dito, lalo na hindi makasagot si Joel kasi nga, alam na ni Ellie yung totoo eh. Ramdam mo sa itsura niya yung takot and lungkot dahil alam niya yung ginawa niya eh. Alam mo yung nagsisinungaling ka tapos na-realize mong huli ka na pala, kaya yun, hindi ka na lang makasagot and tatango ka na lang talaga. Like I said, this was a very emotional scene, lalo na nga nung sinabi nga ni Ellie na alam niya nagsisinungaling nga si Joel kasi nung nagsinungaling siya about kay Eugene, same reaction lang din yung binigay niya nung nangako rin siya dati. Ang nakakalungkot pa dito sa may porch scene, kahit sobrang bigat nung ginawa ni Joel, sinabihan pa rin siya ni Ellie na tatry nga siyang patawarin, kaso nga, ayun, wala rin. Sobrang nagustuhan ko rin pala yung mga scenes na dinagdag nila dito na wala doon sa may laro, which is yung kay Eugene part and yung short flashback nga ng kabataan nila Joel and Tommy tsaka doon sa tatay nila. On muna sa may scene with Eugene, it's interesting kasi it shows yung pagkakaiba ng perspective and mindset nila Joel and Ellie. Opinion ko lang naman to and I'm not saying na tama yung ginawa ni Joel, pero I do get in a way bakit ayun yung ginawa niya kasi syempre for safety and may mga rules naman din talaga in the first place. Kung iisipin mo din kasing mabuti, parang mas okay din talaga yung plano nga ni Joel na magsinungaling na nga lang kay Gail and itago yung ginawa nga niya kay Eugene kasi at least may comfort from Gail na maganda yung huling moments ng asawa niya instead na makita pa niyang maging infected tapos bawian pa ng buhay sa harapan niya. Honestly, feeling ko din naman hindi rin naman naabot si Eugene regardless eh, and feeling ko alam ni Joel yon and kaya nga siya nagsinungaling kay Ellie kasi alam niyang hindi kaya ni Ellie gawin yung kailangan niyang gawin. Kay Ellie naman, I would take it as her being naive and unexperienced nga sa mga ganitong sitwasyon, kaya naging ganun yung reaction niya. For me, this sequence shows yung level of decision making and maturity nga ni Ellie, given na bago nga lang siya sa pagpapatrol and pagmimik ng mga ganito kalaking desisyon. Again, gets ko naman kung bakit siya nagalit kay Joel, pero kasi there's a bigger picture with the given situation and ayun nga yung iniisip ni Joel, kaya niya ginawa yung ginawa niya. Given Joel's experience, feeling ko naman pamilyar na siya sa mga ganitong sitwasyon, lalo na nga yung mawala ng taong mahalaga sa kanya, kaya as much as possible, willing siyang protektahan yung iba physically man or mentally, kahit sariling isip niya yung maapektuhan. Dito pala by the way doon sa short flashback sa may opening, I like it so much kasi it shows yung buhay nga na kinalakihan nila Joel and Tommy that could explain bakit sila naging ganito nung tumanda na nga sila. I hope na sign din to na makikita nga natin si Tommy bilang the ghost of Seattle pero who knows. Pero sana nga ito yung gamitin nilang buwelo para ipasok yung paghihiganti nga ni Tommy. Sobrang nagustuhan ko rin pala yung paulit-ulit nilang linya dito na when it's your turn to become a father, I hope you'll do a little bit better than me. Yung dating kasi sa akin ng quote na yon, given na sinabi rin yun ni Joel, kumbaga, aminado si Joel na hindi siya perfectong tatay or father figure, but is trying his best to become one naman. Siguro kaya rin naninibago na nahihirapan mag-adjust si Joel kasi ngayon niya lang din to na-experience eh, since maaga nga ding nawala yung tunay niyang anak. And also, maganda rin yung linya kasi kukonekta to sa future conflict nga ni Ellie sa paghihiganti nga niya, which is yung pagkakaroon nga ng isang anak or baby na aalagaan nga nila ni Dina. So ayan, ang daming nangyaring maganda this episode and kahit walang mga zombies, nagawa nila yung dapat nilang magawa, which is yung magkwento nga ng simple lang. I'm so excited sa next episode kasi feeling ko talaga yung nangyari kanila Ellie and Nora, malaking turning point siya for Ellie's character. Yung dating Ellie na masayayan ng palabiro, dito na siya mababalot ng magkahalong galit at trauma dahil nga sa mga nagawa niya at mga susunod pa nga niyang gagawin sa paghihiganti niya. So yun, again, ang title ng series The Last of Us Season 2, Episode 6, and ang torta rating ko for this ay 10 out of 10.